Okay na po ang anak niyo, Miss Chua. Nagkaroon lang siya ng panic attack, kaya nagdugo ang ilong niya at nawala ng malay. Ang kailangan lang niya ngayon ay sapat na pahinga. Nakahinga ng maluwag si Lori sa narinig. Salamat po, Doc. Walang anuman. Sige, at may titingnan pa akong ibang mga pasyente. Muling ginagap ni Lori ang kamay ng anak, at mahinang umusal ng pasasalamat. Akala niya ay mawawala na ito sa kanya. Sobra talaga siyang nag-alala. Paano mo nalaman na nandoon si Connor? Tanong ni Gail na nakatayo lang sa gilid, at tahimik na pinagmamasdan ang dalawa. Sa CR talaga siya pumupunta upang magtago kapag natatakot siya, sagot niya habang pinagmamasdan ang anak. Sobrang putla ng mukha nito. Katulad ng hinala niya ay nasa CR nga si Connor. Ang matindi nga lang doon ay nasa kisame pa ito ng banyo, at hindi na niya alam kung paano pa umakyat ang anak doon. Naglambutan siguro sa bintana. Wala naman silang lahing unggoy. Sinulyapan niya si Gail. Ito siguro ang may lahi ng orangutan. What? Nagtaas pa ng kilay ang binata. Ngumuso siya. Hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon na itong lalaking ito ang ama ng anak niya. Bigla tuloy na naglakbay ang isip niya sa mga panahon na binibigyan pa siya nito ng mga bulaklak, at ang kwintas na sobrang mahal. Bakit kaya nito ginawa ang mga bagay na iyon? May gusto kaya ito sa kanya noon? Nag-init ang pisngi ni Lori sa mga pinag-iisip. Ano ba naman? Siyempre wala. May nobya ito sa mga panahong iyon, malamang na bored lang ito noon, at siya ang nakitang pwedeng pagtripan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Gail, kapag bumalik na ang mga alaala nito? Gusto niyang malaman pero natatakot siya, na baka hindi nito matanggap na may anak na ito at sa ibang babae pa, hindi sa babaeng mahal nito at nakatakda na ikasal. Nakatatak pa rin sa kanya ang reaksyon ng binata kanina, nang matagpuan nila sa nakakaawang sitwasyon si Connor. Ang mga galaw nito ay parang isang ama, na labis na nag-aalala para sa anak. Lumungkot ang kanyang mga mata, habang nakatitig sa natutulog na anak. Ang lapit-lapit lang ng daddy mo, Con. Pasensya na kung hindi ko siya maibigay sa iyo. Hindi kasi siya sa atin eh. Is there a problem? Bakit ka umiiyak? Pasimpleng pinunasan ni Lori ang kanyang mga luha. Wala, napuwing lang ako. Okay ka lang ba dito mag-isa? Titingnan ko lang sana saglit si Gramps sa itaas. Oo naman. Hindi mo naman kami kailangan na bantayan. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Pilit na hinagilap ng binata ang kanyang mga mata pero umiwas siya. Bumantong hininga ito kapag kwan. I'll be back. May gusto ka bang ipabili? Hindi siya sumagot. Bakit ba ganito ang inaakto nito? May amnesia ito. Dapat ay hindi ginagawa ng binata ang mga bagay na ito. Kung magiging ganito ito palagi, ay baka masanay sila lalo na ang anak niya. Paano ba sila iiwas? Gail, I've heard from your secretary that you went out to where the shooting incident happened. Bakit ka pumunta doon hindi ka naman pulis? Iyon agad ang bumungad kay Gail pagkapasok niya sa kwarto ng kanyang lolo, ngunit hindi niya iyon sinagot. Kamusta si Gramps? Still the same, mabilis nitong sagot. And don't try to change the topic. Ano ang sinadya mo sa lugar na iyon? Tiningnan ni Gail ang kanyang ina. Malamig ang mga mata nito sa kanya, pero alam niyang nagtitimpi lang ito ng galit. He is an only child. Hindi na siya nasundan pa, dahil nalaman ng kanyang ina na may iba pala ang kanyang ama. Nagsama lang ang mga ito dahil sa kanya, hanggang sa nagpasya na nga ang kanyang ama at tuluyan na silang iniwan. He was 12 years old that time, and he don't want to remember the pain that they both went through, when his father left for his another family. May anak itong dalawa, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita ang mga ito, dahil na rin sa matinding pag-ayaw ng kanyang ina na mangyari iyon. Ayaw niyang masaktan ulit ito, kaya hindi na niya ipinilit pa. At dahil sa nangyaring iyon, ay itinakwil ang kanyang daddy ng sariling ama nito. Gramps was infuriated with what his son did, kaya tinanggalan nito ng mana ang sariling anak, at napunta lahat sa kanya noong tumuntong siya sa edad na 20. Ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit na ipinagdikdikan ng kanyang ina, na huwag siyang tutulad sa kanyang ama, na huwag niyang lalakoan ang kanyang mga karelasyon, lalo na ang kanyang magiging asawa, kung ayaw niyang matulad sa kanya ang magiging anak niya na iniwan ng ama. It's not that important, Mom.
Meron lang akong tiningnan saglit, sagot niya at nag-iwas ng tingin dito. Hindi naniniwala ang kanyang ina, at may pagdududa na tumingin sa kanya. Tapatin mo nga ako, Gale. May ibang babae ka ba bukod kay Shannon? Si Shannon lang ang babae sa buhay ko, Mom. Where are these questions coming from? Bakit mo iniisip na nang bababae ako? Medyo may inis na sa boses niya. Oo, at minsan ay sinasadya niya si Lori, pero hindi ganon ang intensyon niya. Wala sa isip niya na gawin itong kabit o ano paman. Gusto rin niyang makita si Connor. Mahal niya si Shannon, pero pakiramdam niya ay may malaki siyang responsibilidad sa dalawa. Gustuhin man niyang umiwas, pero para namang hinahatak ang katawan niya palapit sa mga ito. Alam niyang malaking problema itong ginagawa niya, pero hindi nga niya maiwasan. Tao lang siya na marupok. Matagal siyang tinitigan ng kanyang ina. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Tandaan mo, Gale, na malapit ka ng ikasal. Alam mo na gustong-gusto ko si Shannon para sa iyo. Huwag mo sanang itapon ang mga importanteng tao sa buhay mo, dahil sa mga maling desisyon mo sa buhay, matigas ang boses na wika nito. Sinaman pa siya ng tingin ng ina, bago ito lumabas ng kwarto. Huminga ng malalim si Gale, at nilapitan ang kanyang lolo. Kung gising lang sana ito, ay dito siya hihingi ng kaalaman kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Dito niya natutunan ang lahat ng mga bagay-bagay, at nahulma sa mga pangaral nito sa buhay. Gramps, alam mo ba itong nararamdaman ko? Normal ba ito? Naguguluhan talaga ako, gusto ko silang makita araw-araw. Mali talaga, pero pakiramdam ko ay sobrang tama ng ginagawa ko, aniya sa basag na boses. Hindi pa dumarating ang resulta ng investigasyon na ipinagawa niya, upang makuha ang mga impormasyon ni Lori Chua at ng anak nito. Nakasalalay doon kung ano man ang magiging hakbang niya sa susunod. Lumipas ang 3 araw, ay may dumating na sulat sa kanya galing sa private investigator na inupahan niya. Mabilis pa sa 4:00 na binuksan niya iyon, at agad na binasa. Lori Chua, daughter of Brenda and Alan Chua, 27 years old. Single mother, blood type. Kumunot ang noo ng binata, at nilaktawan ang mga impormasyon na iyon. Hindi iyon ang kailangan niyang malaman. Her parents. No. Bumaba pa ang kanyang tingin, at hinanap ang parte na gusto niyang mabasa. She got pregnant at the age of 20, with his long-time boyfriend, but her boyfriend ran into accident causing his death. Due to her pregnancy and the trauma that she dropped school and didn't finish college. As of now, she is living peacefully with her child Connor Chua, and is working as a full-time waitress in the Del Valle restaurant. Ibinaba ni Gale ang hawak na papel, at tumingin sa labas kung saan tanaw na tanaw niya ang buong syudad. Ilang saglit siyang natulala doon, bago binasa ulit ang hawak na papel. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat na maramdaman. Hindi ito ang inaasahan niyang mababasa, pero ito talaga ang katotohanan. Hindi na niya pwede pang ipagpilitan ang nasa isip niya. Huminga ng malalim ang binata, at nagpaalam sa kanyang sekretarya. Kailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin. Dahil sa nangyaring pamamaril noong nakaraang araw, ay itinigil na muna pansamantala ang operasyon ng restaurant ng 1 linggo, dahil sa mga nasirang gamit. Kailangan muna nila itong ayusin bago mag-operate muli, at ganon na rin sa paaralan. Mabuti na lang at kahit na wala silang pasok, ay bayad pa rin ang mga araw nila na siyang lubos na ipinagpapasalamat ni Lori, at ng mga katulad niyang empleyado. Ang ikinalulungkot lang niya, ay hindi na natuloy ang birthday celebration ng anak. Excited pa naman si Connor, pero sa hospital na ito nagdiwang ng kaarawan. Mommy, sino po siya? Tanong ni Connor sa kasama niya. Ngumiti siya dito. Siya ang ate Danica mo. Simula ngayon ay siya na ang magbabantay sa iyo. Lagi mo siyang kasama sa school, at kung saan ka man pumunta. Danica, ito naman ang anak ko, si Connor, pagpapakilala niya sa dalawa. Hello Connor, nice to meet you. Wala sana siyang balak na kumuha ng nani, pero napilitan siya dahil sa nangyari noong 1 linggo. Hanggang ngayon ay nangangamba pa rin siya sa kaligtasan nito. Kaya upang mapanatag ang loob niya, ay napilitan na siyang kumuha ng magbabantay sa anak niya. Hindi rin siya nag-aalala, dahil kakilala naman ito ni Juliet at mapagkakatiwalaan daw ito. Nani, Mom,
I can take care of myself. Gagastos pa po kayo. Nakanguso na reklamo ng anak niya. Kinurot ni Lori ang magkabilang pisngi nito. Natutuwa siya na iniisip nito ang mga bagay na iyon, pero buo na ang desisyon niya. Nagsimula na rin kasi siya sa part-time work niya sa gabi. Si Juliet din ang naghanap para sa kanya. US-based ito kaya tamang-tama lang na sa gabi ang magiging oras ng trabaho niya. 8 to 11 PM ang pinili niyang fixed schedule. Maikli man ang oras, pero kung bibilangan ay sasapat na ang sweldo niya sa mga bills at groceries nila sa isang buwan. Malaking tulong na rin iyon. Dito nga pala ang magiging kwarto mo. Feel at home, okay. Huwag ka sanang mahiya, dahil hindi naman kami nangangagat, aniya kay Danica. Salamat po Ate Lori. At ang ganda-ganda nyo rin po. Tumawa siya sa sinabi nito. Dapat ay nag-aaral ito sa college, pero dahil sa hirap ng buhay ay tumigil ito, magtrabaho at mag-ipon upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa susunod na taon. Nako, natatakot pa rin talaga akong pumasok sa trabaho. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyaring pamamaril, si Nora. Hindi naman na siguro, kita mo naman na pinatibay na ang security. At saka natatakot na ang mga iyon na bumalik. Speaking of those people, nalaman na ba kung sino ang mga goners? Ano raw ang pakay nila? Si Rafi. Ewan ko, wala pa raw resulta sa investigasyon, pero ayon sa mga balibalita ay malaking sindikato raw ang sangkot dito. Ang mga Ravens na rin ang may hawak ng kaso, pero medyo nahihirapan din sila. Ravens. Ani Lori. Oo, hindi ba pamilyar sa iyo? Del Valle Ravens. It's a security agency. Sila rin ang nangungunang private agency sa buong bansa. Meron din silang ilang branch sa buong Asia at isa sa pinaka-successful kung mga achievements ang pag-uusapan, salaysay ni Israel. Del Valle. Ang mga Del Valle na may-ari ng restaurant na ito. Wika pa niya. Yep. Bingo, Lori. Correct ka dyan, ani Andrea, at itinuro pa siya. Actually, iisang clan lang nanggaling ang mga Del Valle dito sa Pilipinas. Malaki ang pamilya ng mga ito at kung hindi ako nagkakamali ay 30 years na ata simula nang may tayo ang agency nila, wika ni Nora. Binatukan ito ni Rafi. Hindi ba ay dalawang angkan iyan? Del Valle at mga Silva. Ay, oo nga pala no. Wow! Bakit hindi niya alam ang tungkol sa mga ito? Ngayon lang niya narinig ang Del Valle Ravens. Bakit Ravens? Dagdag pa niya, pwede naman kasing lion o tiger. Malalaki kasi ang mga ibon nila, tawa ni Rafi. Agad na binutukan ito ng kanyang mga kasamahan, habang tumatawa. Bakla ka, nakita mo ba? Halokhak ni Andrea. Hindi, pero alam mo naman ang mga bali-balita diba? Si Rafi pa rin na nakangisip. Umiling si Lori at muling isinuot ang apron. Patapos na ang break nila, at kailangan na nilang bumalik sa trabaho. Hidang aside, Raven dahil galing ito sa pangalan ni Raven Silva. Silang dalawa ni Sir Calix Del Valle ang founder ng agency, na ngayon ay hinahawakan na nina Sir Dallas at Sir Cohen Dallas. Ngayon niya lubos na nauunawaan kung bakit maprinsipyo itong tao. Cohen, kapatid kaya ito ni Sir Dallas. Naalala niya bigla si Gail. Anong agency naman kaya ito? Madami pa sanang gustong tanungin si Lori, pero kulang ang oras ng break nila. Tumingin siya sa mga customers nila na kumakain. May napapansin siya, pero hindi na lang niya iyon isinatinig. Isang araw ay siniko siya ni Andrea. Oy, ako lang ba ang nakakapansin, na hindi na nagpupunta dito si Sir Gail? Bakit kaya? Muling sinulyapan ni Lori ang lamesa, kung saan ito madalas na maupo. 5 araw na itong wala. Oo, bilang niya. Ang sarap din kutusan minsan ang ulo niya. Pati si Connor ay nagtatanong na rin, kung bakit hindi na dumadaan ang binata sa paaralan nito. Nagkibit-balikat siya at bumalik sa trabaho. Baka nag-out of town sila ni Miss Shannon. Oo nga no, 2 buwan na lang ay ikakasal na ang mga ito. Iniwan na niya si Andrea doon. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Saktong bumaba si Lori sa harap ng paaralan ng anak, nang tumunog ang cellphone niya. Ibinigay niya muna ang bayad bago niya iyon sinagot. Unknown number pero sinagot pa rin niya. Hello. Dumaan ang ilang sandali, bago may narinig si Lori na mga bulungan sa kabilang linya. Kumunot ang noo niya. Hello. Pasensya na po kayo.
Baka wrong number. Anak, nanigas si Lori sa kanyang kinatatayuan, nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Anak, ang mama mo ito. Hello, nandyan ka pa ba? Ma, aniya sa nanginginig na boses. Ako nga, miss na miss ka na namin ng papa mo. Nasaan ka ngayon? Saan ka nakatira? Gusto ka namin na makita, sunod-sunod na salita nito. Hindi mapakali na inilibot ni Lori ang tingin sa buong paligid. Masama ang pakiramdam niya sa pagtawag na ito ng kanyang ina. Kung totoong namimiss siya ng mga magulang, ay bakit ngayon lang naisipan ng mga ito ang tumawag? Impossible namang walang load ang mga ito, kahit 50 lang. Lori anak, pwede ba tayong magkita? Saan niyo po nakuha ang number ko? Pagpuputol niya sa ina. Matagal na siyang nag-iba ng numero, at mga piling tao lang ang pinagbigyan niya noon. Ano po ang kailangan niyo? Sabihin niyo na ngayon. May trabaho kasi ako at wala akong oras. Wala kang oras. Biglang bumagsik ang boses ng kanyang ina. Wala kang oras para sa mga magulang mo. Baka nakakalimutan mo na kami ang nagpalaki sa iyo. May utang ka sa amin. Kumuyam ang mga kamao niya. Utang. Anong utang ang pinagsasabi nito? Kagustuhan ng mga ito na magkaroon ng anak, kaya dapat lang na responsibilidad ng mga ito na palakihin siya at alagaan. Hindi yun utang. Lori, lumamig ang buong katawan niya, nang pumalit ang kanyang ama sa kabilang linya. Hindi na niya napigilan pa ang panginginig, lalo na nang bumalik sa kanyang alaala ang mga pananakit nito sa kanya noon. Gusto ka lang namin na makausap. Wala namang masama doon hindi ba? May trabaho ka. Libre ka naman siguro sa Sabado at Linggo. Maliit lang naman na oras ang hinihingi namin, pero hindi mo pa kami mapagbigyan. Ganyan ka na ba kadamit? Gusto ka lang namin na kamustahin. Pa, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kamusta na nga pala ang apo ko? Siguro ay malaki na siya. Ano ang pangalan niya? Lalaki ba? Mangiyak-ngiyak na si Lori sa mga oras na iyon. Ano ba ang gusto ng mga ito na ipahiwatig? Bakit ginagamit ng mga ito ang anak niya? Binabantaan ba siya ng mga ito, na may mangyayaring hindi maganda, kapag hindi siya sumunod sa mga gusto ng mga ito? May apo na pala ako. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Nanginginig at namamawis pa ang kanyang kamay, kaya nahulog ang cellphone niya sa semento. Tumitig siya doon habang hindi alam kung ano ang gagawin. Mommy, I miss you mommy. Agad na pinunasan ni Lori ang kanyang mga luha, bago pinulot ang kanyang cellphone. Pilit siyang ngumiti nang hinarap ang anak. Baby kankon. Nagyakapan ang dalawa, kaya hindi nakita ng kanyang anak ang muling paglandas ng kanyang mga luha, pero kitang-kita lahat iyon ni Danica. Wala itong sinabi at inabutan lang siya ng tissue. Nasa tricycle na silang tatlo, nang maglakas loob siyang tumingin muli sa kanyang cellphone. Katulad ng inaasahan niya, ay may mga missed calls doon at ilang mga mensahe. Binuksan niya ang isa. Sabado. Magkita tayo sa Sabado. Alam namin kung saan kayo nakatira ng anak mo. Kung ayaw mong kami ang pupunta dyan, ay sumipot ka sa itinakda naming araw. Mariin na kinagat ni Lori ang kanyang labi. Ano ba ang kailangan ng mga ito sa kanya?